Dito sa Canada kasi, ang pagkakaroon ng sasakyan, hindi siya status symbol. Kasi hindi pa siya ganun practical. Nagkaroon ng problema dito sa Canada. Marami na rin sa aming umuwi. Ito, pakita ko sa yung daan pala. Yung daan ng ito. Ayan. Puro snow pa. Ayan. Ito pala yung dadaanan ko. Ayan. Diba? So okay na siya maglakad kasi hindi naman na ganun kataas yung snow. Hindi na ganun kataas ang snow. Then matigas na yung karamihan sa dinadaanan. Hindi gaya noon na malambot pa yung snow. So minsan pagka naglalakad kami dito, maabot ng hanggang tuhod, binti. Kaya talaga buong winter halos nasa bahay ka lang, unless na lang kung may bibiling ka sa labas, yun lang. Pero yung gantong gala-gala, walakad, malapit lang talaga ang gym, malapit lang. Pag may sasakyan ka, kaya lang pag nilakad mo, syempre malayo din, malayo. Imagine mo, winter, maano ng snow, sa lalakarin mo ganito, diba? So chumatsyempo ako nang walang snow, o minsan pag malinis ang daan, akong gym. Then balik tayo nga pala guys. Alam ko napansin nyo sa mga dati kong videos na may sasakyan ako, diba? So yun nga, way back last year bago mag Christmas, I think August ata yun o September, not mistaken. Wow. Nagkaroon ng problema dito sa Canada. Parang walang kasiguraduhan sa stability ng ng status mo dito. So alam niyo naman yung siguro ata nababalita nyo sa TikTok, sa Facebook, na kapag ka na-expired yung visa mo is no chance kang ma-renew. Depende yan sa mga kasi nga ang Canada nagbabawas ng mga foreign workers. So unfortunately, yung pinapasukan naming Tim Hortons na branch dito is isa sa mga natamaan. So lahat kami damay. Marami na rin sa aming umuwi, hindi na na-renew. Mahirap pa doon yung iba naming mga kakilala sa ibang branch, sa ibang company, dala pa nila yung pamilya nila, umuwi. So yun mahirap kasi pamasahe pa lang, diba? Mahirap talaga. Kaya ayun, that time naisip ko na hindi siya practical sa ngayon na magkaroon ng sasakyan, lalo na't wala kang kasiguraduhan sa stability mo. So mas priority mo pa rin yung ipon, kasi anytime baka hindi ka na ma-renew, wala kang mapagkukuha ng pamasahe, diba? Ang pamasahe dito hindi ganon ka mura, ang mahal ng pamasahe dito pauwi ng Pinas. So ayun, kaya naisip kong i-let go muna siya, konting tiis lang, konting tiis. And nakakalungkot kasi nagtagi siya sa akin ng isang taon. Yung sasakyan na yun, pinangalanan ko siyang si Lainey, kasi siya, Malibu, Chevrolet Malibu, Malibu, yung kanta ng Lainey. So pinangalan ko siyang si Lainey. So yun, nakakamiss din magkaroon ng sasakyan. Kaya yun, konting tiis lang guys. At saka guys, dito sa Canada kasi, ang pagkakaroon ng sasakyan, hindi siya status symbol. Na ibig sabihin, pag may sasakyan ka dito, hindi ibig sabihin na may kaya ka, mayaman ka. Alam mo yon, yung kagaya dyan sa Pinas o kaya sa mga bansa o lugar na nagiging status symbol ang pagkakaroon ng sasakyan. Dito kasi hindi. Talagang kailangan mo magkaroon ng sasakyan dito. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo sa mga dati kong videos,
kailangan ng sasakyan dito. Kasi ang mga lugar dito na pupuntahan mo, bawa yung grocery, yung gym, gaya ngayon, malayo. Wala siyang easy access. May easy access, pwede wala ka rin, pero gaya ng mga panahon ngayon, winter, mas snow. So paano mo siya mapupuntahan na walang sasakyan? Unless na kung kaya mo maglakad, di ba? Kaya yun, hindi siya status symbol dito ang pagkakaroon ng sasakyan. So okay lang na wala tayo ng sasakyan. At least na-save natin yung money natin. Kasi nung may sasakyan pa ako, lalo na ngayong winter, mata ako sa gas. Pag may sasakyan ka, halimbawa sa isang linggo, nagpapagas ako 2 beses hanggang 3 beses sa isang linggo. Kasi sa heater pa lang, lalo na guys pagka winter, magpapainitin mo yung sasakyan mo, yung makina. So takaw gas kagad yun. Minsan naabot ng 5 to 10 minutes painit ng sasakyan. Palalo pag yung sasakyan mo nasa labas, frozen yung windshield, tsaka yung rear window o basta bintana niya. So yun, tako sa gas yun. Ang winter dito inaabot ng 4 months. O minsan mahigit pa, depende pa. So tako talaga, tas maintenance pa. Kaya mas maganda pa i-save na muna yung pang-maintenance ng sasakyan mo. Lalo sa panahon ngayon, 'di ba? So, be practical lang. Noong una, nalulungkot din ako syempre kasi napamasahan sa sasakyan, pero okay lang. Hindi naman siya big deal sa akin eh. Sabi nga nila, sa panahon ngayon dito sa Canada, hindi na priority na yung status symbol mo kung anong meron ka. Like may sasakyan ka, kailangan may sasakyan ka para masabing yung status symbol mo ganito. Hindi. Alam mo dito is, ang kailangan mo dito, stability ang priority. May sasakyan ka nga, maganda nga yung may mga luho ka nga, ganyan, pero sure ka ba na may stability ka dito sa Canada? Yung mga mga PR, ganyan. PR or Canadian. Paano yung mga yung mga gaya naming TFW or foreign workers, 'di ba? Not sure kung marirenew ka, 'di ba? Kaya be practical lang. Yamon, sunod. Mali natin. 'Di ba? Ingat lang tayo.